Tayo po ngayon mag-aaral ng salita ng Panginoon sa hapon na ito. Bago po tayo magsimula ay inaanyahan ko po na samahan niyo po ako sa isang maiksing talata. Ama namin Diyos, nariyan po sa kaitaas ng langit ng mga langit. Pili ka po salamat sa pagkatang panahon na ipapili ka sa amin at sa parang araw sabat na ito. Salangin namin na nawa kung saan po ay pupuso't isipan na amin pong sa pag-aaral po namin ng iyong pong mga banal salita ay amin pong maintindihan at ito po yung iking talanglan sa iyong puso't isipan. Salangin po namin sa iyo na nawa gabayan kami sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, lalo na po ang iyong lingkod. Ikubli po sa ikot tayo po Panginoon at siya po ang mahayag at kita namin ang iyong nais para sa bawat isa po sa amin. Patawad ko sa po kami sa pangalakot at kasala. Ingatan po ang mga kapatid at namin kapiling. Sama sila naroon o kay salamin sila sa pagsabog. Salamat po sa pagtukan kapiling sa aming dalangin lahat ng Diyos. Sa samo alang-alang po sa ikong bugtong na anak ay Panginoon si Jesus. Ang title po ay Salvation Day by Day. Bakit ba natin kailangan na tayo pong lahat ay araw-araw na panatilihin natin yung ating pong kaligtasan? So, ang kaligtasan po ay hindi po siya sabi na once you are saved, you always saved. Gaya na tinuturo ng marami. Na kapag ka nanampalataya ka kay Yesu Kristo, anong kasunod po? Ligtas ka na. Ito kasi yung madalas ko narinig Kapag nanampalataya ka kay Jesus, ligtas ka na. Pero pag sabi ng Panginoon, diba? Ang sabi ng Panginoon ay, kapag tayo nanampalataya, magkakaroon tayo ng pribilehiyo doon sa buhay na walang hanggan. Pero hindi sinabi ng Panginoon na tayo ay nandun na kaagad. Tatandaan niyo po yung sinabi ng Panginoon doon sa lawyer. Hindi ka nagtanong sa Panginoon kung ano yung dakilang utos. Pero nung sinagot siya ng Panginoon na malaman ng tao na merong isang Diyos na tunay, nung sumagot yung lawyer na sinabi niya na sumagot ang Panginoon ng may katalinuhan, anong sinabi ng Panginoon? Diba, hindi ka nalalayo sa kaharian ng langit. Pero hindi niya sinabi na nandoon na yung lawyer. So, ibig sabihin, meron pang kulang doon sa lawyer. Ngayon, pag-aaralan po natin sa atin, sa atin, na sapat na ba na tayo ay naging Seventh-day Adventist o nagsisikap na magreforma o tinatawag ng mga reformador, sapat na ba na membro tayo o kaalid tayo na iglesia na ito? Walang samahan na ito. So, ano ba yung dapat natin gawin? Bakit sinabi ng Panginoon na yung kaligtasan ay araw-araw? So, hindi siya sinabi na pagka nalaman mo na yung katotohanan, bagaman sinabi ng Panginoon na ang katotohanan siya magliligtas sa atin. Pero, sapat na ba na alam lang natin yung katotohanan? So, sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 10 verse 12, let him that thinketh he standeth, take heed, lest he fall. So, lahat po tayo na nag-aakala na tayo ay nakatayo, ano pong sabi ng Panginoon? Mag-ingat po tayo dahil sapagkat baka tayo po ay mga buwal. So, gano'n na karami si tatay. Si tatay, gano'n na karami ang mga nakasama niyang mga ministro, mga worker. Nasaan na sila ngayon? Kumusta? Nakailang beses na ba tayo nakaranas ng ano nga yun sa Bisaya? Yung sa Tagalog ay hiwalayan. Bulag-bulag. Nakailang beses na tayo nakaranas ng pagbulag-bulag na napakarami natin dati, and then after that, may aalis. May mawawala. Kaya ang sabi ko ng Panginoon, sila na nag-aakalang nakatayo, mag-ingat sila na baka sila ay mabuwal. Sabi sa Philippians 2 verse 12,
Work out your own salvation with fear and trembling. Bakit sinabi ng Panginoon yan sa pamamagitan ni Apostol Pablo kung hindi po yan totoo? Ano po? Ano sinabi ng Panginoon? Atin pong pangalagaan yung ating pong kaligtasan ng may pagkatakot at Panginginig. panginginig. Bakit kailangan natin ng pagkatakot at panginginig habang pinapangalagaan natin o hindi natin ang ating pangkaligtasan? Sapagkat si Satanas ay gaya ng isang na naghahanap ng pagkakataon para po tayo ay biktimahin. Sa Hebrew 12 verse 2, sabi niya dyan, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ito po yung gusto ng Panginoon na palagi nating isa po sa isip o palagi nating ilagay sa atin pong, alam niyo po yung palintataw ng atin pong isip. Ano po? Meron yung tawag dito na kumbaga parang mata yung ating isip na kung saan kahit na nakatingin tayo sa isang bagay, iba yung atin pong na-imagine o nakikita. Gusto ng Panginoon na lagi tayo nakatingin kay Jesus na kung saan siya po yung nagtatag at tumapos ng atin pong pananampalataya. Kasi kung gaya nga nung isang narinig ko na at nabasa ko rin naman pala sa isang article na isang post na yung merong isang nagtanong sa pastor na kung bakit daw parang para bagang parati siyang na-open o natitisod. Then yung pastor ay hindi naman nag-comment sa kanya kahit na ano. Basta inutusan siyang pumunta sa basong tubig at pinalakad siya doon sa loob ng simbahan. Now, nung tumalakad siya doon sa loob ng simbahan at panay ang linga-linga niya, yung laman ng baso ng tubig, natatapon. Pero nung sinabihan siya na magpok doon sa baso ng tubig habang naglalakad, ang nangyari sa laman ng baso ng tubig? Nanatili doon sa loob ng baso. Gayon din yung ating pananampalataya na hindi tayo mananatili sa pananampalataya nito kung nakapokus tayo sa mga bagay na magdidistract sa atin, sa paligid. Pero kung tayo po ay nakatingin kay Jesus, mananatili yung ating pananampalataya. Sapagkat sabi nga ay, once na tayo po ay tumingin kay Jesus, nakatingin tayo kay Jesus, makikita natin yung ating pong kakulangan. Makikita natin yung mga depekto ng ating pong sarili. Makikita natin na tayo ay malayo pa sa ating pong Panginoon. At hindi natin makikita yung kamalian ng ating kapwa. Ito yung laging pinapasalamatan ko po sa Panginoon. Laging pinapaalala sa akin ng Panginoon. Na every time na parang napuprovoke ko ako at natitrigger ako na parang mag-judge isang tao or kumbaga parang tingnan yung pagkakamali ng kapatid at mainis. Pero lagi pinapaalala ng Panginoon na ang Panginoon nga hindi nainis sa akin. Bagamat napakadami kong pagkakamali. Kaya kinakailangan ko laging tumingin sa aking Panginoon na sa gayon ay hindi po ako matitisod. Di ba, pansin natin si Jesus ang ating ilaw. Siya po yung tanglaw sa ating daan bilang isang Kristiyano. Na kung lagi tayo nakatingin sa ilaw o malapit tayo sa ilaw, hindi tayo madadapa kasi maliwanag yung ating dinadaan. Makikita natin kung ano yung pwedeng makatisod sa atin. Pero kung tayo ay palinga-linga sa daan at hindi tayo nakapokus doon sa ating pong paroroonan at doon sa ating pong sinusundan, ay maaari tayo madapa at maligaw. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon ay tumitig lang tayo sa ating pong Panginoon na siya ang nagtatag ng ating pong pananampalataya at tumapos niya. So, kumbaga, hindi
hindi na natin kailangan pang problema kung ano yung magiging dulo ng ating pong lalakbay dahil alam na natin dahil ito po ay dinaanan na ng ating pong Panginoon. Kaya wala na tayong, kaya nga sabi, balikan ko lang ito. Meron akong isang, nakalimutan ko, ngayon ko lang naalala, no? Meron isang quotation, pero hindi ko matandaan ko saan, basta na sinasabi na, hindi na natin kinakailangan pang makaramdam o makaranas ng kabiguan o ng, ano tawag, yung failure, para ang, hindi tayo nagtagumpay sa atin pong pakikipagbaka bilang isang Kristiyano. Kasi bakit po? Gaya nga ng inaawit natin, di ba? Victory in Jesus. Na, dahil sa ating pong Panginoon, meron na tayong pananagumpay. Tinalo na ng Panginoon sa Satanas eh. So ano pa yung dapat natin ikatakot na hindi tayo magtatagumpay sa pakikipagbaka bilang isang Kristiyano? Kaso, nais lang ng Panginoon na tayo po ay maging mapagbantay. Di ba? Gaya ng mapapansin natin yung buhay ni Haring David. Si Haring David, isang pastol, na kaya niyang ipagtanggol yung kanyang tupa. Kaya niya makipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon sa mga mababangis na hayop. Pero kapag ang isang tupa ay lumayo o lumihis sa kanyang pangangalaga, ano nangyayari sa tupa? Napapahamak po, di ba? So, ganun din tayo sa ating Panginoon. Na siya yung ating shepherd, tayo yung mga tupa. Ano po? Tinalo na ng Panginoon sa Satanas. Pero kung tayo ay mag-venture sa lugar na kung saan hindi inalaw sa atin ng Panginoon, o lalayo tayo dun sa pangangalaga ng ating pong Panginoon, ay maaari tayong makahamak. Sabi niya po dyan sa Jude 1:21, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Hindi po tayo tawag dito. Sinasabihan ng Panginoon o binibigyan ng Panginoon na assurance na dahil nandito na tayo at marami na tayong nalalaman, ay magpagayon-gayon na lamang tayo. O mag-easy-easy na lang tayo sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Ay, okay na ako kasi yung mga magulang ko naman ay mananampalataya. Nagre-reform naman sila. Araw-araw naman, nakakapakit ay tuwing Sabado naman, pagka sumisimba kami, nakakapakinig naman ako ng lecture ng tatay, okay. May worship naman kami tuwing umaga. Okay na yun. Pero yung personal natin na pagtatalaga sa ating pong Panginoon ay pinapabayaan natin, maaari po tayong maligaw ng kaaway. Kaya nga po sabi ng Panginoon, ingatan natin yung ating sarili sa pag-ibig ng Diyos at palagi natin hanapin yung habag ng ating pong Panginoon na ito ay nakikristo tungo sa walang hanggang buhay. So, sabi niyo po sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing, hanggang 24 po ito na verse, mula 17 hanggang 24. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hence not the Spirit, despise not prophesy. Minsan nakakalimutan natin itong mga bagay na ito na kung saan paalaala ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Lalo na po yung manalangin walang patig. Minsan, hindi nga po minsan, madalas, kapag walang pagsubok na dumating sa ating buhay, hindi tayo nananalangin. Madalas kapag parang normal lang ang pangyayari sa paligid, hindi tayo nananalangin. Minsan nga, kahit nababalitaan na natin na tuloy-tuloy na yung mga signs of the times na nangyayari, hindi pa rin tayo nananalangin. Parang walang nababago. Parang okay lang, parang dati pa din. Diba? Kasi na-immune na tayo. Pero ano pong paano Panginoon sa atin? Manalangin tayo, walang patig. At sa lahat ng bagay tayo ay magpasalamat. Sapagkat ito yung kalooban ng Diyos sa atin
patungkol sa ating po Panginoong Kristo. Minsan nga, sa sobrang kapaguran natin, or minsan sa sobrang dami natin ginagawa sa buhay, nakakalimutan na natin ang pananalangin. Nakakalimutan na natin na minsan pagkadating natin sa higaan, diretso na lang tayo higa, tulog. Minsan naman nananalangin tayo, tapos yung amin natin pinabukasan. Sa sobrang dami natin ginagawa. Naalala ko nga rin ngayon yung isang quotation na nakasabi doon. Marami daw ang mga ministro na patuloy nilang pinapakain ng kawan. Nangangaral sila. Pero wala silang, nakalimutan nila yung kanilang pang sariling tawag dito, koneksyon sa ating pong Panginoon. Yung sa sarili nilang pagsisikap na sila mismo sa sarili nila ay patuloy silang nakakonekta sa ating pong Panginoon. So kaya sabi ng Panginoon sa atin ay huwag natin kalimutan na palagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Minsan kasi hingi lang tayo ng hingi, pag binigay na ng Panginoon, yung pagpapasalamat, nalilimutan na natin. Ano pang kasunod, sabi ng Panginoon dito? Huwag natin bigatin yung walang espiritu. Marami po yung mga, ang tawag dito, mga paraan na kung saan para natin mapighati yung walang espiritu. Na minsan, hindi natin maiwasan na bagaman tayo po ay nagsisikap na mabago, pero pag dinadaan tayo ng Panginoon sa pagsubok, para ma-reveal yung ating pong mga karakter na hindi mabubuti, ano nangyayari sa atin? Kapag lumabas yung pangit natin na pag-uugali, tapos sinaway tayo ng kapatid, tapos na-convict yung puso natin, na mali yung ginawa natin, kailangan natin humingi ng tawad. Minsan ang ginagawa natin, pinapagmatigas natin yung puso natin na mali yung ginawa natin. Sumasagot pa tayo, kahit na alam naman natin na mali yung ginawa natin. Nangangapilan pa tayo na ipilit natin na tama tayo, kahit na mali naman. So isa yun sa mga paraan na kung saan nabibigatin yung balang spirito kasi tumitilo siya sa puso natin para tayo ay mabago. Yung konsensya ba? Diba? Yung konsensya na binigay sa atin ng Panginoon para tayo po ay matuwid. Maiwasan natin yung paggawa ng mali ay kapag kanilabanan natin yun, nabibigatin yung balang spirito at umaalis siya sa atin. Iniiwan tayo kaya tumitigas yung ating puso na hindi na natin na-realize na mali na yung ating pong ginagawa. Ano bang kasunod? Sabi niyan, despise not prophesying. Ito kasi yung isang bagay na minsan nakakalimutan natin na light is progressive. Minsan nasanay na tayo na ito na lang yung doktrina na dala natin. Kaya pag kami hindi naman sinasabing bagong liwanag. Kumbaga, liwanag na nireveal ang Panginoon sa atin. Dahil hindi na natin nakasanayan, hindi natin tinatanggap. Pero ano po sabi ng Panginoon, huwag natin sansalain yung mga, lalo na pagdating sa salita ng Panginoon, na kung saan magigising sa atin, magbibigay sa atin ng pampukaw para po malaman natin kung ano po yung ating pong kalagayan. Nasa ang sitwasyon na tayo. Yan po yung isa sa mga paalaala ng Panginoon sa atin. Sabi po sa kasunod, prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Bakit po? Sapagkat faithful is He that calleth you, who also will do it.
Ito po yung mga paalaala ng Panginoon na gusto niyang ating pong malaman at maunawaan para po ma-maintain natin yung ating pong kaligtasan araw-araw. So, bagaman sinasabi ng Panginoon sa atin na huwag nating pawalang halaga yung mga katotohanan, pero sabi ng Panginoon, subukin natin ang lahat ng bagay at panghawakan po natin ang mabuti. Kasi nga sa panahon natin ngayon ay marami rin mga lumalabas na mga winds of doctrine. So gusto ng Panginoon na manatili tayo hawakan yung ating pong pananampalataya na kung saan kinikalog ng ating pong Panginoon sa atin. Subalit, subukin natin yung mga bagay. So hindi pwede na kaagad tayo, no? Kapag bago sa ating pakinig at parang hindi tayo nasanay sa mensahe ni kapatid, bakit ganun yung inaaral niya sa atin, bakit ganun yung tinuturo niya sa atin, kasi ito yung nakagis na natin, tapos parang biglang nagbago yung interpretation, lalo na pagdating sa propesiya, ano nangyari sa atin? Nagpapabili tayo, nagpamatigas tayo kasi meron na tayong tinatawag na, ano nga yun? Yung dati na nating pagkakaintindi doon sa sinabi ay nananatili sa atin at hindi natin sinusubukan na bigyan ng pagkakataon na saliksipin natin kung ano po yung bagong inire-reveal ng Panginoon sa atin. Wala naman ang bago sa katotohanan. Ang ano lang is natabunan yun. Pero unti-unting nire-reveal ng Panginoon kasi nga sabi ng Panginoon, di ba, sa Proverbs 4:18 ba? The path of the righteous is the shining light that shineth more and more unto the perfect day. So, hindi hayaan ng Panginoon na manatili tayo dun sa paulit-ulit na lang na yun yung pagkaunawa natin. Kung alam naman ng Panginoon na mali yung ating pagkaunawa, ibibigay niya sa atin yung dakilang liwanag na lamang ay paunti-unti sapagkat gusto ng Panginoon na tayo po ay mas maging magliwanag yung ating pong landas. Pero sabi nga dito, dahil kapag nasubok po natin ang mga bagay, halimbawa, merong pumunta sa atin o may nag-share sa atin na sinasabi na bagong liwanag na natuklasan. Tingnan natin, subukin natin salita ng Panginoon dahil doon natin mag-prove kung katotohanan ba yung dala niya o hindi. Kung hindi, huwag natin tanggapin. Panghawakan natin yung nandoon sa atin. Ito pa sabi ng Panginoon, abstain from all appearance of evil. Isa ito sa gusto ng Panginoon na ating kong mapaglabanan na po. Hindi ko lang exempted dito sa atin. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ako ay hindi na nakakagawa ng nakakasama sa paningin ng iba. Hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin exempted na tayo na sa paggawa ng kasalanan. Ano po? Pero gusto lang ng Panginoon sa atin na atin pong layuan ang mga bagay na ito. Hindi niya sinabi dito na ilan lang, kundi sinabi niya po na lahat ng kasamaan ay atin po iwasan. At pag ginawa po natin ito, ano pong pangako ng Panginoon sa atin? At ang Diyos ng kapayapaan, siya magpapabanal ng ating pong buong pagkatao. At ang ating pong spirito, kaluluwa at katawan ay mapapanatiling malinis sa harap sa pagparito ng ating pong Panginoong Jesucristo. At siya na tumawag tapat na tumawag sa atin ay gagawin ang lahat ng kanyang pangako sa atin. Kung tayo po ay susunod sa ating pong Panginoon. Sabi po sa Bible Commentary, Volume 7, 909, paragraph 10, sabi po rito, Jesus asks us to consecrate ourselves to Him. So, tinatawagan tayo ni Jesus na atin pong italaga ang ating pong sarili sa Kanya. He has placed signal honor upon the human race. For He says, as many as receive Him,
To them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Shall we not then give to Christ that which has died to redeem? So ito po yung katanungan sa atin, ano po? Na hindi ba natin ipagkakaloob sa Panginoon yung bagay na kung saan kanyang sinamatayan at tinubos? Inanyayahan po tayo ng Panginoon na atin pong talaga ang ating pong sarili sa Kanya. At dito ay pinakita ng Panginoon sa atin na magagawa natin ito sapagkat binigyan niya ang mga tao ng kakayanan na may pagkaloob ang kanilang sarili sa ating pong Panginoon. So, hindi natin mababago yung ating sarili. Ang tangi lang natin magagawa ay ipagkaloob sa ating pong Panginoon yung ating pong sarili. At yan po yung paanyaya ng ating pong Panginoon sa Kanya na tayong lahat na kung saan binigyan ng Panginoon ng dakilang pribilehiyo po na maging mga anak ng Diyos ay panampalatayanan natin sa pamamagitan ng pangalan ni Yesu Kristo na makakaya natin ipagkaloob sa Kanya ang ating buong pagkatao. Ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, ano po? Na ibigay natin ang buong buo ng ating pong sarili sa Kanya. If you will do this, He will quicken your conscience, renew your heart, sanctify your affection, purify your thoughts, and set all your powers at work for Him. Every motive and every thought will be brought into captivity to Jesus Christ. Now, ito po yung isa sa pinakamagandang pangako ng ating po Panginoon. Ito po sa atin sa mga oras na ito. Na kapag atin pong itinagkaloob yung ating pong sarili sa ating pong Panginoon, ay babaguhin po tayo ng Panginoon. At bibigyan niya po tayo ng malinis na puso at banal na mga pagnanais. Malinis na kaisipan. Alam niyo po yung panalangin ni Haring David. Isa po yun sa paborito ng Panginoon na panalangin na kung saan gusto ng Panginoon na marinig sa bawat isa po sa atin. Yung sinabi niya na, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Yun ang kinakata natin ngayon. Ano pa yung nauna doon? Meron pang isang nauna doon, di ba? Na simula nung magkaroon si David ng pagkaunawa doon sa laki ng kasalanan ng kanyang ginawa, ay yun yung pagsusumamo niya sa ating pong Panginoon. So yun po yung isa sa gusto ng Panginoon na ating pong gawin din naman sa ating pong buhay. Na nang sa gayon ay mapatawad din naman tayo ng ating pong Panginoon sa lahat po ng ating pong mga pagkakamali at pagkakasala. Naalala ko isang bagay lang ang tanging pinagpupukusan ng remnant, sa huling araw, lalo na kapag dumating na yung week of trouble. Ano po yun? Wala silang ibang bagay na hinihiling sa kanilang sarili kundi lahat ng kanilang mga kasalanan ay mapatawad at mabura sa aklat ng alawin. Pero sabi ng Panginoon, hindi natin yung magagawa. From that very moment, kinakailangan na habang tayo po ay nandoon sa Day of Atonement, ay sinesearch natin yung ating pong mga puso. Buhat doon sa mga kasalanan na ating pong ginawa. Sabi nga ng Panginoon ay, kapag naalala po natin na tayo po ay ginagawa pagkakamali, kagyat idalangin natin sa Panginoon. Kasi baka yun yung panahon kung saan tinitingnan ng Panginoon yung pangalan natin. At yun yung pagkakataon na kung saan pwedeng burahin ng Panginoon ng ating pong pagkakasala, kung puso natin tumihingi ng tawad.
Hindi naman sinasabi ng Panginoon na tayong lahat ay wala nang tsansa na magkamalian. Ayos na ng Panginoon sa atin na maunawaan natin na sa araw-araw kinakailangan natin ilapit ang ating ang sarili sa Panginoon dahil yun yung paraan para mapanatili po natin yung ating pong kaligtasan. Sa pamamagitan po na awa at ang Diyos, walang ibang hindi sa pamamagitan ng Yesu Cristo. So, napakaganda pangako ito po, sabi ng Panginoon na kapag tinalaga natin ang ating sarili sa Kanya, dadalisayin niya yung ating pong mga pag-iisip at itutuon niya yung lahat ng kapangyarihan na meron tayo para gumawa sa Kanya. Kaya nga sabi niya rito po, lahat ng ating pong mga motibo at ang ating pong mga haka ng ating pong isip ay madadala tungo sa ating pong Panginoong Jesucristo. Imagine na kung gaano kasarap na alam niyo yun, yung parang wala ka ng ibang iniisip, kung wala kang ibang inaalaala, gaya ng isang bata. Paano ang isang bata na wala siyang pinoproblema sa buhay niya dahil alam niya na may magulang na magpo-provide sa kanyang mga pangailangan. Na pag nagutom siya, pupunta siya sa magulang niya, hindi mo sila pagkain. Sino po sa atin dito na matapos maging bata ay gustong bumalik sa pagkabata? Nakapagsabi sa kanyang sarili na buti pa nung bata ako, wala akong problema. Wala akong inaalaala. Wala akong iniisip. At yun po yung gusto ng Panginoon, diba? Sabi niya sa Matthew 5. Gusto ng Panginoon na tayo po ay maging mga bata. Hindi bata na pasaway, Yung bata na matalimahin sa sinasabi ng kanyang magulang at may lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa kanyang magulang. Na lahat ng ipagagawa ng kanyang magulang ay kanyang gagawin dahil nananampalataya siya sa kanyang magulang. At wala siyang inaalaala dahil alam niya na ang kanyang magulang ay magpo-provide ng lahat ng kanyang pangangailangan at nabubuhay ng masaya. So yun po yung isa sa benepisyo na gusto ng Panginoon na makamtan ng bawat isa po sa atin. Ano po? Na palagi tayong, kumbaga, yung wala ka na sa sarili mo kasi ang sarili mo, alam mo na hindi mo na pag-aaral. Na lahat ng gusto mo ay lahat ng gusto mong gawin, gagawin mo kung ano po yung gusto na nagmay-ari sa iyo. Kung ano yung kanyang kalooban, yun po yung iyong gagawin. So, gaano kasarap na kumbaga parang mawawala ka sa mundo ng punong-puno ng suliranin, pagsusumakit sa buhay. At alam mo na meron kang inaasahan na siya magpo-provide ng lahat ng iyong kailangan. Yun po yung gusto ng Panginoon na nasain ng bawat isa po sa atin. At ipagkatiwala natin ang lubos ang ating sarili sa ating Panginoon. Those who are sons of God will represent Christ in character. So ito pa yung isa sa gusto ng Panginoon na maunawaan natin, na lahat ng mga anak ng Diyos ay dapat na ihayag yung likas ni Kristo. Their words will be perfumed by the infinite tenderness, compassion, love, and purity of the Son of God. Nawa ito po yung makita sa atin na po. Nawa ito po yung maihayag natin sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Habang piniprepare ko po ito, ini-imagine ko yung, alam niyo po yung kung gaano kasarap sa pakiramdam na patay ka sa sarili mo, kahit may tao na nakakabagot din sa harapan mo, may pangyayari na nakakabagot.
dahil hindi ka nasasaktan, dahil nakatago ka, nakakubli ka kay Kristo. Ito yung lagi ko narinig ni Kuya Rick, na bakit parang sa lahat na nangyayari sa buhay niya, parang manhid siya na mag-react doon sa mga sasakit na dumarating sa kanya dito. Ganon din sa papa ni Brother Japet Tulogdo, ni Brother Japet. Kita ko talaga sa dalawang mata ko kung gaano ka, kumbaga, kung ako yung nasa sitwasyon nila, talaga sabi ko na baka hindi ganon yung reaksyon na gagawin ko. Pero parang hindi sila tinatablan ng mga masasakit na salita na binibitawan sa kanila. Bakit? Kasi lagi nila sinasabi na kapag si Kristo yung nauna, siya yung tinatamaan dito. Kasi nasa likod sila. Gano'ng kasarap na meron kang kaaway, tapos meron kang tagapagtanggol na kapag hindi mo kaya yung kaaway mo, nagkukubli ka din sa tao na siyang magtatanggol sila. Na siyang haharap para kalabanin yung kaaway mo. Gano'ng kasarap sa feeling na meron tayong tagapagtanggol. Pero minsan, sinasaisan tabi natin yung pagtawag sa ating Panginoon kahit handa siyang tumulong sa atin. Ginagawa natin yung bagay na makakaya natin munang gawin bago tayo tatawag sa Panginoon. Ginagawa natin munang ipagtanggol yung ating sarili kaya tayo nasasaktan. Kapag hindi na natin kaya ipagtanggol sarili natin, saka lang tayo lalapit sa Panginoon. Ang problema, sa pagkatanggol natin sa ating sarili, nakakasakit tayo ng ating kapwa. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, tinatawagan niyo po tayo sa oras na ito na ating pong ipahayag yung likas ng ating pong Panginoon. Gaano kasarap na yung ating pong mga gawa ay magkakaroon siya ng halimuyak ng anong tawag dito? Yung pagiging magiliw. Punong-puno ng pagmamalasakit at pag-ibig, kadalisayan na nagbubuhat sa anak ng Diyos. Ito yung araw-araw kong hinihiling sa Panginoon, mga kapatid. Sana, alam niyo po yun yung, di ba, sabi ng Panginoon sa atin, lahat ng mga ginagawa natin na sakripisyo, nakarecord yan sa Panginoon. Bawat katak ng luha natin, nilalagay ng Panginoon yan sa kanyang tawag ito. Lalagyan na kung saan, nakasave yan, nakarecord yan. Alam ng Panginoon kung ano po yung mga pinagdadaanan natin. Pero kahit ano po magsusumikap natin, pagkakasakit natin, kung panay lang din ang reklamo natin habang tayo po ay nagsasakripisyo, sayang lang din, ano po. Na gusto ng Panginoon na yung ating pong paggawa ay punong-puno ng pag-ibig, pagmamalasakit, kadalisayan, at kagandahan ng loob. Na ito po ay nagagaling sa ating pong Panginoon Kristo. Kaya sabi niya po dito, and the more completely mind and body are yielded to the Holy Spirit, the greater will be the fragrance of our offering to God. Kahit pala gano'ng kalaki yung ating pong dinadalang offering dito sa simbahan, kung hindi lang din natin pinapabayaan yung ating pong sarili na kinusin ng Banal na Espiritu o yung Banal na Espiritu ang gumawa sa ating pong buhay, walang kabuluhan yung ating pong pagbibigay ng malalaking handog sa Panginoon. So, ito yung isa sa mabangong samyo na handog sa harap ng ating pong Panginoon na ating pong
hahayaan na kumilos yung banal na Espiritu sa ating pong mga buhay. Kaya nga po sabi niya sa Steps of Christ, page 70, paragraph 1, consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. Ito yung isa sa gusto ng Panginoon na ating pong unang gawin sa ating pong buhay. Kada gising natin sa umaga, consecrate yourself to God. Let your prayer be, take me, O Lord, as holy thine. I lay all my plans at thy feet. Use me today in thy service. Abide with me, and let all my work be worth in thee. This is a daily matter. Hindi mo po isang beses lang. Hindi mo pwede na, ngayon itataraga ko yung aking sarili. Pero bukas hindi. Na gusto ng Panginoon na atin pong ma-realize na ang pagtataraga ng ating pong sarili ay araw-araw na gawain. Sa pagkapatuloy, sabi niya po, this morning, consecrate yourself to God for that day. Surrender all your plans to Him. Thus, day by day, you may be giving your life into the hand of God. And thus, your life will be molded more and more after the life of Christ. So para po ma-mold yung ating pong, mahubog yung ating pong likas, yung ating pong buhay, kagaya ng ating pong Panginoon Kristo, ano pong sabi niya? Tuwing umaga ay talaga natin yung ating sarili sa Diyos at isuko natin ang lahat ng ating pong mga plano sa Kanya. Sa paggawa natin ito, araw-araw ay sa pagbibigay natin ng ating pong buhay sa kamay ng ating Diyos, ay mahuhubog po yung ating pong buhay gaya sa buhay ng ating pong Panginoon sa Kristo. So sabi po rito sa page 52, paragraph 1 ng Steps of Christ pa din. Now that you have given yourself to Jesus, do not draw back. Do not take yourselves away from Him. But day by day, say, I am Christ. I have given myself to Him, and ask Him to give you His Spirit and keep you by His grace. Ito po yung isa sa dakilang pangako ng Panginoon na kapag binigay natin yung ating pong sarili sa ating pong Panginoon, ay hindi na natin pwedeng alalahanin pa na tayo po ay ang tawag dito, hindi tinanggap na ating pong Panginoon. Huwag tayo mag-isip na babalik pa tayo sa mga bagay na ating pong mga bagay na ayaw ng ating pong Panginoon para sa pagsasabi sa atin. Babalikan pa natin yung sanlibutan. So, gusto ng Panginoon na tayo po ay magpatuloy. Araw-araw, sabihin natin na tayo ay naki Kristo at ibinigay na natin yung ating pong sarili sa Kanya. At ating pong hingin na ibigay niya sa atin yung Kanyang banal na Espiritu at tayo po ay Kanyang ingatan ng Kanyang biyaya. Ito po yung gusto ng Panginoon na malaman natin na po. Maunawaan natin dahil ito po yung magiging sandata natin para po tayo ay hindi masilog ni Satanas o hindi tayo maagaw ni Satanas buhat sa ating pong Panginoon. So sabi po sa Colossians 2 verse 6, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. So sabi po dyan na kung paano tinanggap natin si Yesu Kristo bilang Panginoon, lumakad po tayong kagaya. So ito pong pag-aaral ngayong hapon ay hindi po ito hindi siya ganun kadaling bagay. Madali lang siyang sabihin, pero medyo mahirap na din kasi kahit na sa aking sarili.
habang pinag-aaralan ko po ito, nasa salamin ko muna yung aking buhay. Ganun na sinabi ni tatay, di ba? Noong nakaraan na ang salita ng Panginoon ay may dalawang talim. Isang tabak na may dalawang talim. Nauuna yung nag-aaral, yung nagbabahagi, at bago yung mga tagapakinig. Pero hindi natin nais na tayo lang yung makaalam ng daan ng kaligtasan. Hindi natin nais na tayo lang. Minsan, totoo lang po, napakahirap para sa akin na ibahagi yung mga ganito. Kung para sa akin, parang mas madali pang i-share yung mga sides of the time, sequence of prophecy. Kahit na minsan, napaka-technical. Kasi parang hindi ka masyadong tatamaan eh. Hindi tatamaan yung pride mo, yung karakter mo. Hindi mo masasalamin yung sarili. Pero, mga Merkulis yata hanggang kahapon, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ano ba yung isa sa magandang mensahe na gusto mo may paalala sa WhatsApp ko sa akin? Kasi itong mga bagay na ganito, parang alam naman na natin ito, di ba? Pero minsan nakakalimutan natin, napanatilihin natin yung kaligtasan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Parang nagiging relax na tayo. Naisip ko nga minsan na parang ako, kung nandito at nag-aaral magiging missionary, parang okay lang, gigising araw-araw. Pagkatapos ng maghapon, matutulog sa gabi. Meron lang ba ang buhay natin dahil inisip natin na okay lang kasi naglilingkod naman ako sa Panginoon bilang missionary. Pero hindi pala ganun ang buhay. Araw-araw kailangan natin talaga yung ating sarili sa Panginoon. Kasi kahit na inisip natin na tayo po ay ligtas na, pero kung hindi natin lubos na ipagkakatiwala sa Panginoon yung ating buhay, araw-araw, gaya ng sinabi dito po, sa ating pag-aaral, ay maaari tayong mawaglit sa pag-iingat ng ating Panginoon. Kaya nga diba sabi niya, ayan, palagi nating hingin yung kanyang espiritu. At ingatan tayo ng kanyang biyaya. Kasi ang kaaway, palagi naghahanap ng pagkakataon para po tayo ay pabagsakin. Lalong-lalo na kapag tayo po ay nagsusumikap na sundin yung mga palatuntunan ng ating Panginoon. Talagang nagsisikap dito sa tanan na tayo po ay pabagsakin. Dahil siyempre, kapag tayo po ay nagkamali, nagkasala, di ba kadalasan, laging nilalagay ni Satanas sa isip natin na makasalanan ka, hindi ka nakarapat-dapat sa Panginoon. Pero ano kung sabi ng Panginoon? Kapag binigay na natin yung ating pong sarili sa Panginoon, pinagkatiwala natin sa Panginoon ating sarili. Ang sabi niya, do not draw back. Do not take away yourselves from Him. Pero minsan kasi, di ba, kapag kasinubok tayo ng Panginoon, at tayo po ay, di ba, nanalangin tayo, pinagkatiwala natin yung plans natin sa Panginoon, gaya ng sinabi ko dito. Pero minsan, dumarating tayo sa pagsubok, gaya ng napag-aaral din ng nakaraan na po, na dumarating yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa buhay natin. At yun yung paraan ng Panginoon para po tayo isubukin sa ating pong pananampalataya. At kung talaga bang seryoso tayo na ating pong pinagkakatiwala sa Panginoon ating buhay. At natawag dito para magbigay tayo ng kamatihan sa Panginoon kapag tayo po ay nasubok, gaya ng napag-aaral din ng nakaraan. Pero minsan, nangyari sa atin po, kapag lumabas yung mga masasama natin ugali, nireveal ng Panginoon masasama natin ugali para ating mabago, ano nangyari po sa atin? Nadidisappoint tayo umaalis, lumalayo tayo sa Panginoon, at sinasabi natin na sa kanila muna tayo lalapit sa Panginoon. Pagka-okay na tayo.
Pero gaya nga ng sinabi ng Panginoon sa atin na wala tayong magagawa kung wala siya sa ating buhay. Hindi pwede na saan na tayo lalapit sa Panginoon kapag nabago na natin yung ating sarili kasi hindi natin yun magagawa. Ang tanging lang natin magagawa ay ipagkatiwala sa Panginoon yung ating pong buhay. Kapag ano man yung dumarating sa ating buhay ay nariyan ng Panginoon para po tayo ay nalalayan at saklolohan. So gusto ng Panginoon natin pong ipagkatiwala sa mga mula sa sandaling ito yung ating pong buhay sa kamay ng ating pong Panginoon. Nang sa gayon, makamtan po natin yung pangako niya na buhay na wala hanggan at mabago mamold yung ating pong likas, yung ating pong buhay gaya ng buhay ng ating pong Panginoon Hesus Kristo. So, gusto ng Panginoon na makamit natin yung tunay na pangangalaga ng ating pong pananampalataya, ng kaligtasan at pinagkatiwala ng ating pong Panginoon sa mga sa atin. So nawa po ay palagi natin itoon yung ating pong puso't isip sa Panginoon, palagi nating italaga yung ating pong buhay sa Kanya, at sa huli na natin na talata, huwag natin po itong kalimutan kung paano natin tinanggap si Jesus bilang Panginoon, lumakad po tayo gaya. So, nawa po ay tulungan tayo ng Panginoon at biyayaan tayo ng Panginoon na ating pong masunod at kalooban ng ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Pagpalain po naman tayo ng Panginoon.